Hello mga kumare! Sinimulan ko nga ang araw ko sa pag-asikaso kay Bunso. Pagtapos ko nga siyang maihatid sa eskwelahan, dumaan muna ako dito sa kalenderya na binibilihan namin ng pansit at spaghetti. Dahil ito nga daw gustong almusal ni Tatay Alex nyo. Dumaan na rin pala ako dito sa David's Tea House na malapit dito sa amin at bumili nga ako nitong pork siomai dahil nga paborito to ng mga anak ko. At para meron kaming pambaon bukas ni Tatay Alex nyo. Pagkadating ko nga dito sa bahay, inayos ko muna tong pork siomai na binili ko para mailagay ko agad dito sa freezer. At nung matapos ko na mailagay sa freezer, nagtimpla na nga ako ng kape namin ni Tatay Alex nyo at naghain na. Kaya mga mare, tara, almusal tayo. At nung matapos nga kami mag-almusal ni Tatay Alex nyo, sinimulan ko na nga yung gawaing bahay. Inuna ko nga muna hugasan tong mga pinagkainan namin at hindi talaga ako kasi nagtatambak ng hugasin dito sa lababo namin. Dahil mabilis pa nga sa alas 4 magdaksaan yung mga langgam dito sa amin. Kaya hanggat maaari hindi ako nagtatambak ng hugasin dito sa lababo namin. At nung natapos ko na nga yung paghuhugas, sinunod ko naman itong mga labahan ko. Pinaghiwalay-hiwalay ko muna tong dikolor dun sa puti. Pati nga yung nakasabit naming tuwalya, lalaban ko na rin. Pati rin yung mga doormat namin dahil sobrang gitata na sa dumi. Bago ko sila lagyan ng sabon, kinukusot ko nga muna sila sa tubig para nga lumambot yung dumi na nakadikit doon sa damit. Pagkatapos ko ngang mabanlawan, maglalagay ulit ako ng malinis na tubig, tas lalagyan ko ng sabon at tina. At ang una kong kukusutin, itong mga puti namin. At pagkatapos naman, itong susunod kong kusutin, yung decolor. Tapos pinakahuli talaga naming nilalaban yung pantalon. Tapos gagawa na naman ako ng panibagong tubig, lalagyan ko sabon. Doon ko naman kukusutin yung tuwalya, pati yung doormat. Syempre yung matitira nun, pinanglilinis ko ng CR at doon sa labas namin. Pag nasabunan ko na nga silang lahat at na-brush, binabanlawan ko sila ng 3 beses hanggang maalis nga yung sabot. Dahil pag hindi mo sila nabanlawan ng maigi, babaho sila kahit gumamit ka pa ng Pabcom. May isi-share nga lang ako sa inyo mga mare. Alam nyo ba nag-uumpisa na ako mag-ipon para bumili ng washing machine kahit hindi na automatic? Dahil siguro sa tagal ko na nga nagmamano-mano sa paglalaba, nakakaramdam na nga ako ng pananakit ng likod. Pati nga pa ako sa tuwing nakababad sa tubig, kaya pag nakumpleto ang ipon ko, bibili na talaga ako ng washing machine mga mare. Bumalik na nga tayo dito sa ginagawa ko mga mare. Sa part na yan, nagsasampay na ako dyan. At pagkatas ko magsampay, eto nga, naligo na ako at magluluto na ako ng aming hapunan. For today's ulam nga mga mare, magluluto lang ako nitong ground beef broccoli. Dahil ito lang, yung laman ng rep namin. At dahil nakakaramdam na nga ako ng pagod dyan mga mare, eto mabilisan luto lang ang gagawin ko. Nagpainit lang ako ng kawali dyan mga mare. Tapos nilagay ko yung butter. Tapos nung natunaw na yung butter, nilagay ko na nga yung sibuyas at bawang. Tapos nung nag golden brown na, nilagay ko na tong ground beef natin. Pagkatapos, nung nakita ko nang naging dark brown yung ground beef natin, ilalagay naman natin yung oyster sauce. Tapos imekos-mekos lang natin. Tapos tikman natin kung may lasa na. Pag kulang, lagyan nyo ng paminta. At nung nakita ko ng luto na, ayun, nilagay ko na yung broccoli na binabad natin sa tubig na may yelo. At kung nakukulangan ka nga sa lasa, dagdagan mo na lang ng salt and pepper. Tapos okay na yan. At ito na nga yung ground beef broccoli natin. Kaya mga mare, kain na tayo. At hanggang dito na lang muna ang aking video. Magkita-kita tayo sa susunod kong mini vlog. Bye!